Magandang umaga po sa lahat at welcome po sa Intercede Daily. So ngayong umaga ang ating topic para sa ating devotion ay Developing Spiritual Appetite na matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Sabi po rito, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. So, purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, how to develop this appetite? No? Paano ba natin mas madidevelop yung ganitong klase ng appetite na tinuturo sa atin ni Apostle Peter? Number 1, we must discard harmful behavior. Sabi dyan sa verse 1, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. So sa Tagalog sabi niya, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. So this describes the attitude of heart that receives the word and grows by the word of God. So ang isang paraan upang tayo magkaroon ng gana at malalim na hangarin na matuto at lumago sa salita ng Diyos ay ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan na katulad ng binanggit ni Peter sa verse 1. Kailangan nating iwaksi ang mga masasamang ugali na mayroon tayo. No? Alam natin sa sarili natin yun kung ano yung mga bagay na hindi nakabubuti para sa atin. Maging totoo tayo sa sarili natin, tratuhin natin ng tama ang ibang tao, iparanas natin sa kanila ang pagmamahal na dapat nilang makita sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. We must be willing to do what the Word of God says. No, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating gawin. Dahil ang mga masamang pag-uugali na yan ang magtatanggal sa atin ng gana o yung appetite at hangarin na mauhaw sa salita ng Diyos. So we must discard harmful behavior. Number 2, we must learn to crave the undiluted Word of God. A healthy baby has an instinctive yearning for its mother's milk. No? Meron siya talagang kahit hindi mo turuan yan, pagka nauhaw yan, pagka nagutom yan, talagang hahanapin niya yung gatas ng kanyang magulang. No? Na makikita natin dyan, pagka masigla yung bata, hindi mo yung kailangan turuan na hanapin o dumede sa kanyang nanay. Talagang hahanapin at andun yung desire niya na talagang umiinom siya ng gatas. So Peter commands us to intensely long for or to yearn for pure milk. Sabi rito, no, yung purong salita ng Diyos, yung gusto ni Peter sa atin. Wala na pong pwedeng pumalit sa salita ng Diyos. Kahit na yung mga paborito nating devotionals book, mga Christian books na paborito natin, kahit magagaling na author pa yan, hindi natin ito pwedeng gawing substitute sa salita ng Diyos. God's Word has no additives, no admixtures of man's wisdom to dilute the nourishing value of God's perfect wisdom for life. No, in short, in order to be healthy Christians, we can treat the Bible as snack food. Dapat siya yung main dish natin. Yun yung kinasasabikan natin kainin. So, paano ba tayo mamomotivate na talagang namnamin natin ang salita ng Diyos? No, kung babalikan natin yung mga pinag-aralan natin sa 1 Peter, Peter has already made clear that God has secured our salvation, that we are being saved, and that we will receive salvation fully when Christ is revealed. So for now, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang sinasabi sa atin ni Peter ay namnamin natin at kasabikan natin ang salita ng Diyos. And as we taste and see His goodness, this only serves to whet our appetites for more of God's goodness as revealed in His Word. The cross of Christ, where a holy God made provision for us, the sinners, so that we could experience His forgiveness and receive eternal life as a free gift, ought to be focus of every Christian every day. Diba yung gospel? Ito ang kagandahang loob ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na ipinaranas sa atin sa kabila ng pagtalikod natin sa Kanya, namnamin natin ang labis na pagmamahal ng Diyos sa atin araw-araw. That's why communion is so important. It focuses us on the grace of the Lord Jesus Christ who offered Himself
as the sacrifice for our sins. So tasting of the Lord's kindness motivates us to drink in His words. So paano natin ma-develop itong spiritual appetite? We must discard harmful behavior and we must learn to crave the undiluted Word of God. So para sa konting reflection natin ngayon, how much time do you spend reading and meditating His Word? So ang makinig tayo araw-araw dito sa Intercede Daily ay magandang bagay, no, bilang magkakapatid kay Kristo. Ngunit dapat na mayroon kang sariling oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung personal na pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nandun sana yung pananabik natin araw-araw. Pangalawa, do you see yourself that reading and meditating His Word is a delight, not a duty? No? Nawa ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay hindi bigatin sa puso natin. Hindi tayo napipilitan lamang, no? Kundi ito'y isang kapanapanabik na gawain sa isang araw. Hindi ito ginagawa dahil napipilitan lang tayo, kundi nananabik tayo na makatagpo ang Diyos sa bawat oras na babasahin mo ang Kanyang salita. So if you want to develop spiritual appetite, you must discard harmful behavior and you must learn to crave the undiluted Word of God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa amin na kami po ay iyong muling pinaalalahanan mula sa inyong mga salita. Nawa ang mensahe na aming napakinggan ay magkaroon ng epekto sa aming buhay at magdulot ito ng pagbabago na nais mo para sa amin, Panginoong Diyos. Aming dakilang Ama, ang mga mahal din namin sa buhay at mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito ay amin din pong hinihiling sa inyo na bigyan niyo po sila ng lunas ang kanilang mga sakit at ibalik ang sigla at lakas ng kanilang mga katawan. Batid niyo po, Panginoon, ang bawat detalye at sistema ng aming mga katawan dahil kayo po ang lumikha sa amin. Kaya wala pong imposible sa inyo, Panginoon, kaya't kami po ay nagtitiwala sa inyong kapangyarihan na kami po ay gagaling kahit sa mga oras na ito kung ito po ay inyong kalooban. Panginoon, nilalapit din po namin sa inyo ang mga kapatiran namin na papasok sa kanya-kanya mga trabaho, sa negosyo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ay mag-iingat sa kanila at magbigay ng kagalakan na patuloy kang papurihan sa lahat ng kanilang mga gagawin. Maraming salamat po, Ama, at muli pinapasalamatan ka namin, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong lalim at labis na pagmamahal po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.